Olivia's POV. Kasabay ng paghila ko kay Gabriel para makapagtagos ng kaparadang kotse, ay maliksing kinuha ko ang aking armas at gumanti ng 3 magkakasunod na putok. Sa ginawa kong yon, ay isa ang tinamaan ko, ngunit sa balikat lamang. Dito lang kayo magtago at wag na wag kayong aalis. Mariin kong utos kay Gabriel at Chloe na nakatakip ang mga kamay sa magkabilang tenga na tila takot na takot. Naniningkit ang mga mata na sinuyapan ko ng tingin si Chloe. May masamang bumubulong sa tenga ko. Nahilahin to at itulak palabas para subukin kung hindi ba dito kakampi ang umasinta sa amin. Kung mga tauhan ni Chloe at Sylvia ang mga sumalakay sa amin, ay natitiyak ko na hindi nila aasintahin ang babae. Ngunit agad ko rin pinaalis ang masamang idea na pumasok sa aking utak. Hindi ako ganun kasama. Paano na lang kung hindi to kilala ng mga taong nalusob sa amin? Eh dinapas lang pala to ng mga lalaking yun at ako pang may kasalanan. Magtago ka lang din, Olivia. Huwag kang lalabas. Pigil sa akin ni Gabriel nang akmang lalabas na ako sa aming pinagtataguan para makipagsabayan sa mga kalaban. Sundin mo na lang ang sinasabi ni Olivia, Gabriel. Baka matamaan ka pa ng bala. Sabi naman ni Chloe na biglang nag-angat ang muka at tiningnan ang binata. Sinagot naman to ni Gabriel ng isang masamang tingin. Dito lang kayo. Sabi ko sa kanila at mabilis akong sumilip bago nagpaputok sa kalaban. Biglang napakunot ang noo ko nang makarinig ako ng mga putok ng armas mula sa kung saang panig ng parking lot. Maya-maya ay nakita ko na lang na tumamba sa semento ang isa sa mga lalaking kalaban ko. Nagtaka ko kung sino mga taong tumulong sa amin. Naisip ko na baka may ipinadalang pulis si Deo para lihim kaming subaybayan kapag umalis kami ng mansyon. Mamaya ko na lang tatawagan si Deo para magpasalamat sa ginawa nito. Saglit na nawala sa akin ng atensyon ng mga taong umasinta sa amin, kaya sinamantala kong pagkakataon para umikot sa mga kotse at makalapit sa kalaban nang hindi nila nalalaman. Nakita kong isang kalabang lalaki na nagtatago sa likuran ng poste. Walang kilatis naglakad ako palapit rito. Huli na maramdaman nito ang aking presensya dahil mabilis ko nang nahawakan ng leeg nito at inikot ng malakas. Dilat ang mga matang bumagsak to sa semento na wala ng buhay. Napansin naman ako ng mga kasamahan ng lalaki kaya pinaulanan nila ako ng bala. Maya-maya ay muling nawala sa akin ang kanilang atensyon at natuon sa grupo ng mga taong tumulong sa akin. Sinamantala ko yon at mabilis akong tumakbo pabalik sa pinag-iwanan ko kay Gabriel at Chloe. Malapit na ako sa pinagtataguan ng dalawa nang habulin ako ng bala ng aking mga kalaban. Saglit akong huminto sa pagtakbo at humarap pagkatapos ay ginantihan sila ng putok. Patuloy ako sa paglaban habang umaatras. Hanggang sa tumapat ako sa pinag-iwanan ko sa dalawa. Nilingon ko si Gabriel para sana sabihin rito na tumakbo papunta sa nakaparada nitong kotse habang nilalabanan ko mga kalaban. Ngunit bigla na lang akong sinalubong na Chloe at malakas na itinulak. Hindi ko napaghandaan ang ginawa nito kaya bigla ko natumba at nawala ang aking konsentrasyon sa kalaban. Napaigik ako nang tinamaan ako sa aking bandang bewang. Mabuti na lang at taplis lang, kaya hindi malalim ang tamat na kaya ko pang makabangon para makapagtago. Oops, sorry Olivia. Akala ko kasi kalaban kaya kita itinulak. Paumanhin sa akin ni Chloe, ngunit pakiramdam ko, hindi sincere ang paghingi nitong mapaumanhin sa akin. Mukhang sinadya nito ang nangyari. Nasaan si Gabriel? Nanlalaki ang mga matang tanong ko rito. Hindi ko alam. Basta na lang siyang umalis na walang paalam. Hindi nga man lang niya ako isinama sa kanyang pagtakas. Nito. Hindi ko pinansin ang tila pagtatampo sa boses ni Chloe. Sa halip, ay basta ko na lang to iniwan para hanapin si Gabriel. Mananagot ako nito kay Ninong at sa senador kapag may masamang mangyari kay Gabriel. Paatras ako naglalakad dahil walang tigil ang pagganti ko ng putok sa mga kalaban. Napangiwi na lang ako na maramdaman ko ang sakit ng aking tama sa tagiliran. Olivia, sakay!
Sigaw ni Gabriel habang sakay ng kotse nito at biglang huminto sa tapat ko. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at nagmamadali akong sumakay sa sakyan. Mabilis namang pinahirurot ng binata ang kotse palabas ng basement parking. Napayuko ako nang paulanan kami ng bala habang dumaraan sa tapat ng aming mga kaaway. Teka lang Gabriel, si Chloe naroon pa. Huwag natin siyang iwan. Pigil ko rito. Huwag mo na siyang alalahanin, Olivia. Dahil natitiyak ko makakaligtas siya. Kumpiyansang sagot nito sa akin bago biglang kumunot ang noon na makitang nakangawi ako at mukhang namutla na rin yata ako. Ano nangyayari sa'yo, Olivia? Bakit namumutla ka? Narinig ko ang mahina nitong pagmumura na makita nitong may tama ako. Hindi ko na nakuha pang nakasagot sa kanya dahil bigla na akong nawala ng malay. Sa kabilang banda, na magkamaling na ako'y nasa loob na ako ng ospital at nakahiga sa hospital bed. Nagtaka ako kung bakit kailangan pa akong isugod dito. Gayong dapis lang naman ang aking tama. Dahan-dahan akong bumangon sa pagkakahiga, ngunit eksakto namang bumukas ang pintuan at pumasok si Gabriel na may bitbit na 2 plastic bag. Agad tong napalapit sa akin para pigilan ako sa tangkakong pagbangon. Huwag ka munang tumayo, Olivia. Baka makasama sa katawan mo. Pigil niya sa akin na makalapit na to. Hinawakan nito ang balikat ko at akmang ibabalik ako sa pagkakahiga. Ngunit mabilis kong inalis ang kamay niya at tuluyang bumangon saka bumaba sa kama. Bakit mo ba ako dinala rito sa ospital, Gabriel? Hindi naman malalang tama ko. Tanong ko rito na hinayaan lang ako makaalis sa kama. Nakatingin lang to sa akin habang namimilog ang mga mata na tila ba may nakitang kakaiba't kaaya-aya sa paningin nito. Nang sundan ko ang tingin niya, ay natuklasan kong kitang-kita palang aking likurang bahagi dahil sa suot kong hospital gown. Mahilig ka talaga. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na bukas palang suot kong hospital gown? Sita ko rito matapos akong dali-daling bumalik sa kama. Bakit ko naman gagawin yun, Olivia? Nag-e-enjoy pa akong titigan na makinis mong likuran? Nakangising sagot ni Gabriel sa akin. Hindi ko napigilan ng irapan to, pero may bahagi ng aking puso na biglang pumintig. Para kasing nagbalik ang dating Gabriel na isang playboy na una kong nakilala. Ano ba yung dala mo? Usisa ako sa 2 plastic bag na bitbit nito. Arscaldo, masarap to, Olivia. Kumain na ako nito kanina. Kainin mo habang mainit-init pa para makainom ka na ng gamot pagkatapos. Inilabas nito ang lugaw na nakalagay sa plastic na mangkok pati na rin ang 3 orange at 2 apple na binili nito na akala mo'y magtatagal ako rito sa loob ng ospital. Kaya kong kumain mag-isa. Saad ko nang akmang ilalagay niya sa bibig ko ang lugaw. Wala ka bang gagawing iba? Hindi ko na napigilang tanong ko rito. Wala, Olivia. Babantayan lang kita. Bakit mo naman natanong? Ani to. Baka kasi hindi ako matunawan sa ginagawa mong pagtitig sa akin. Sa halip na mahiya ay natawa pa ito at nagkibit balikat bago umalis sa harapan ko. Ngunit lumipat naman to sa akin tagiliran. Nagulat na lang ako na bigla na lang kinuha ni Gabriel ang kaliwang kamay ko at walang paalam na isinuot sa akin pala singsingan ang wedding ring na natupuhan ko kahapon habang bumibili to ng pangregalo sa mami nito. Anong ibig sabihin nito, Gabriel? Bakit mo ako binibigyan ng wedding ring? Ani ako rito. Don't worry, Olivia. Hindi ko to ibinibigay sa iyo ng wedding ring dahil nagpo-propose ako sa iyo ng kasal. Ibinibigay ko to bilang pasasalamat ko sa effort na ginagawa mo para iligtas ang buhay ko at magampanan mo ng mabuting trabaho mo bilang bodyguard ko. Matagal na kitang gustong bigyan ng regalo, Olivia. Pero hindi ko alam kung anong ibibigay ko sa iyo. Because you lack nothing. Kaya nang makita ko kahapon na tila nagustuhan mong wedding ring, ay niisipan kong yun na lang ang regalong ibibigay ko sa iyo. Paliwanag nito sa akin habang malawak ang pagkakangiti. Sobrang mahal nito, Gabriel. Hindi ko ito matatanggap.
Akmang tatanggalin ko ang wedding ring na suot ko, pero mabilis niya akong pinigilan. Isipin mo na lang na advance wedding ring mo yan at regalo ko yun sa'yo. Ani Gabriel, na tila baliwala lang rito ang milyones na halaga ng singsing na ibinigay niya sa akin. Akmang igigiit ko pa rin na babawiin ito ang singsing, pero biglang may pumasok na lalaking doktor, kaya natigil kami sa pag-uusap. Gising na pala maganda kong pasyente. Nakangiting bati nito sa akin. Kamusta ang pakiramdam mo? Nandito lang ako para sa final check-up ng sugat mo. Ayos ng pakiramdam ko, Dok. Hindi naman masyado masakit ang sugat ko. Kaya siguro naman makakalabas na ako ngayon. Ayoko magtagal dito sa ospital dahil may trabaho ako naghihintay sa akin. At saka hindi man ganun kalalang tama ko para magtagal pa ako rito. Ani ako rito. Sige Olivia, check ko muna ang sugat mo tapos saka natin malalaman kung makakalabas ka na agad ngayon. Nakangiting kausap muli sa akin ng doktor. Daplis lang naman ang tama niya, kaya sigurado ako na maaari siya makauwi ngayon. Biglang sabat naman ni Gabriel na tila may halong inis sa boses. Nang tingnan ko to, ay bahagya to nakasimangot at nakakunot ang noo. Ano naman kayang hindi nito nagustuhan at bigla tong napasimangot? Napapailing na napangiti naman ng doktor habang nakatingin kay Gabriel. Pagkatapos inilapitan ako at kinausap sa mahinang boses na tila ayaw iparinig sa binata. Mukhang masyadong selosong boyfriend mo? Ani to. Naku, hindi ko boyfriend ng lalaking yan, Dok. Siya yung taong binabantayan ko. Bodyguard niya kasi ako. Nabiglang sagot ko sa doktor at bahagya pang nanlaki ang aking mga mata. Medyo napalakas ang boses ko, kaya narinig ni Gabriel ang sinabi ko. Are you sure? Nananansyang tanong pa sa akin ng doktor. Tumangulang ako at hindi nagsalita. Tiyak na mas lalo lamang sisimangot si Gabriel kapag nakarinig ng mga salita mula sa akin at baka hindi nito magustuhan. Hindi na rin nagsalita pa ang doktor at sinuri ang aking sugat. So, makakauwi na ba ako ngayon, Dok? Yes, pwede ka na mo-discharge mamaya. Pero paalala lang, Miss Olivia, huwag ka masyado magagagalaw dahil baka lumala ang tama mo. Nakangiting paalala sa akin ito. Thank you po, Doc. Tumango sa akin ng gwapong doktor at tinapunan ng suyab si Gabriel na hindi itinago ang ginagawang pagsimangot. Napailing na lamang to bago tuluyang lumabas ng kwarto. Close pa kayo ng doktor na yun, Olivia? Hindi ko siya gusto. Mukhang masyadong playboy. Komento pa ni Gabriel. Hindi ko napigilan ang pagtaas ng aking kilay sa mga sinabi nito. Nagsalita kasing lalaking certified playboy? Yes, close kami ni Dr. Tiago. Matagal ko na kasi siyang kilala. Siyang gumagamot sa akin at sa mga kasamahan ko kapag nasusugatan kami mula sa aming misyon. At saka, nagkakamali ka ng akala sa kanya. Hindi playboy si Dr. Eric. Mabait siyang tao, lalo na sa mga pasyente niya. Mahabang paliwanag ko rito. Basta, hindi ko gusto yung doktor na yon. Dapat pala hindi kita dinala sa ospital na to. Ani to, at mabigat ang mga hakbang na lumabas ang silid. Ano kayong problema ng lalaking yun kay Dr. Eric? Nagtatakang sabi ko sa aking sarili nang wala na ito. Kung hindi ko lang alam na malaking pagmamahal ni Gabriel kay Chloe, iisipin ko nagseselos to sa doktor. Sa kabilang banda, nakasimangot si Gabriel habang nagmamaneho to pabalik sa mansyon. Wala sana akong balak na usisain kung bakit to nakasimangot, pero hindi ko na matiis ang makitang nakanguso to at mabara-bara pang pagmamaneho nito. Kaya napilitan din akong kausapin siya at tanungin. Ano bang problema mo, Gabriel? Kanina pa nanunulis ang uso mo. May halong inis sa tanong ko sa kanya. I thought you hates playboy. Pero bakit ang dami mo yat ng kaibigan at kilalang lalaki na close sa'yo? Tanong niya sa akin habang seryoso ang anyo. Tama ka, Gabriel. I hate playboy. Pero hindi ko sinabing hate ko lahat ng mga lalaki. Lalo namang napasimangot ang binata
nang marinig ang aking sinabi. Anong hindi? Mukhang ang playboy ang doktor na yun eh. At lalong-lalo ng boyfriend mong si Deo. Pwede ba, Gabriel? Huwag natin pag-usapan ng personal kong buhay. Kung mukha man silang playboy, problema ko na yun at labas ka na dun. Saad ko rito para matigil na to sa pagbabanggit tungkol sa mga lalaking malapit sa akin. Siya nga pala, kilala mo bang grupo ng mga lalaking tumulong sa atin sa parking lot? Bigla ko naalalang itanong rito. Napansin ko na biglang humigpit ang pagkakahawak ni Gabriel sa manibela, ngunit inignore ko na lang yun. Hindi ko sila kilala, Olivia. Baka mga pulis yun at nagkataong naroon sila na mangyaring bakbakan. Kaya natural lang natutulungan nila tayo. Sagot ni Gabriel. Naisip ko na imposibleng mga pulis yun at nagkataon lang na naroon sila. Ngunit hindi ko na lang pinalawig pa ang pagtatanong ko kay Gabriel dahil tiyak namang hindi rin ito kilala mga taong yun na tumulong sa amin. Nanahimik na lang ako hanggang sa makarating kami sa mansyon. Nauna tong bumaba pagkatapos ilumigid papunta sa pintuan sa aking side at pinagbuksan ako ng pintuan. Hinayaan ko lang to na alalayan ako makababa dahil medyo kumikurot pa rin ang sugat ko kapag gumagalaw ako. Inalalayan din niya ako hanggang sa makapasok kami sa loob ng bahay. Ang swerte naman ng bodyguard mo, Gabriel. Mukhang nagkabaliktad na yata ngayon dahil siya nang pinagsisilbihan mo. Maasim ang mukha na sa lubong sa amin ni Sylvia at Chloe. Inirapan ako ni Chloe. Pagkatapos ay agad lumapit kay Gabriel at yumakap sa bewang nito. Basta mo na lang akong iniwan kahapon, Gabriel. Mabuti pang bodyguard mo dahil pinasakay mo at pinasama sa pagtakas. Paano na lang kung may masamang mangyari sa akin? Nagtatampo ang boses sa sabi ni Chloe sa binata. Alam ko naman kasi na hindi ka nila sasaktan, kaya hindi kita isinama, Chloe. Saka may sugat sa Olivia at kailangan ko siyang dalhin agad sa ospital. Kaya huwag ka na magalit dahil nababawasan ang kagandahan mo. Malambing na pambobola ni Gabriel sa babae. Mukhang tumalab naman yon dahil nawala ng pagkakasimangot ni Chloe at napalitan ng matamis na ngiti. Pero paano kung kinidnap nila ako at pinatubo sa'yo? Alam naman yata nila na kung pinaka-importanteng babae sa buhay mo. Maarteng tanong nito. Siyempre, tutubusin kita. Hindi ko hayaan na may masamang mangyari sa'yo. Mabilis sa sagot naman ni Gabriel. Alam mo naman na hindi ko kakayanin kung mawala ka pang muli sa buhay ko. Lihim na lang na tumaas ang kilay ko sa pagpapalitan ng dalawa ng mga walang kwentang salita. Pakiramdam ko, naglolokohan lang ang mga to. Napailing na lang ako at mabilis na iniwan sila. Maingat ako naglakad paakyat sa hagdan para magtungo sa aking silid. Nang malapit na ako sa silid ko, ay may biglang humila sa aking braso paharap na walang iba kundi si Sylvia. Ano na naman kailangan mo? Malamig ang boses na tanong ko rito. Bakit hindi ka pa napuruhan, Olivia? May lahing pusa ka yata, kaya ka palagi nakakaligtas sa panganib. Pahablot na binawi ko ang aking braso mula sa pagkakahawak nito. Wala akong lahing pusa, Sylvia. Walang utak lang at puro palpak ang mga tauhan ng tao nagpapaligpit kay Gabriel. Kaya hindi nila ako kayang pastangin. At kung hindi lang ako itinulak ng babaeng parang anak mo, ay hindi sana ako matatamaan ng bala. Nang iinis sa sagot ko rito, biglang nanisik ang mga mata ni Sylvia at mukhang sasaktan niya ako. Ngunit tila biglang nagbago ang isip at hindi itinuloy ang pananakit. Mukhang malala yatang tama mo, Olivia. Namumutla ka pa at mukhang nanghihina. Mag-ingat ka dahil hindi natin alam, baka bigla ka na naman pasukin ng taong nagtatangkarin sa buhay mo. Nakangising babala niya sa akin. Pagkatapos itinapunan ng tingin ang bahagi ng aking tiyan na may daplis ng bala. Salamat sa paalala mo, Sylvia. Pero kahit pasukin ako mamayang gabi ng taong yon, ay hindi ako magpapatalo sa kanya. At kahit ikaw mismo pumasok sa silid ko at magtangkampas langin ako, sinisiguro ko sa'yo,
na kahit may nararamdaman ako sa aking katawan, hindi ka pa rin magtatagumpay sa binabalak mong gawin. Muling nanlisik ang mga mata ng babae at bigla na lang akong inatake. Ang sugat ko ang balak nitong hawakan, ngunit mabilis akong nakailag. Pagkatapos ibinigyan ko to ng malakas sa siko sa tagiliran. Bahagya itong napayuko habang hawak ang nasaktang bahagi. Nakita mo na? Kahit may iniinda akong sugat, hindi po mo rin ako kayang saktan. Ani ako rito at mabilis na akong pumasok sa aking silid. Naglakad ako palapit sa kama at naupo sa gilid niyon. Sa kalagayan ko ngayon, hindi ko pa maaaring pasukin ang kwarto ni na Sylvia at Chloe para makakuha ko na kanilang buhok para magpa-DNA test si Deo. Nang sa gayon, ay mapatunayan namin kung tama ang hinala namin na mag-ina ang dalawa. Nang dumating ang hapunan, ay dinalhan na lang ako ni Sonia ng pagkain. Kinumusta ko rito kung ano ginagawa ni Gabriel at nakahinga ko na maayos nang malaman kong nasa loob lang to ng silid nito. Si Sylvia at Chloe naman ay magkasamang umalis dahil bibili raw ng pangregalo para sa birthday ng mami ng binata dahil sa susunod na araw na ang birthday nito. Kahit paano, ay medyo magaling ng sugat ko sa araw na yon, kaya pwede akong sumama kay Gabriel papunta sa bahay ng mga magulang nito. Nang matapos akong kumain ay maingat ako nagtungo sa banyo para maglinis ng aking katawan bago matulog. Paglabas ko sa banyo, ay nagulat ako na makita ko si Gabriel na nasa loob ng silid ko at nakaupo sa gilid ng kama habang naghihintay sa akin. Kamusta ng sugat mo? Agad na tanong nito sa akin na makita niyang lumabas ako sa banyo. Anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya sa halip na sagutin ang tanong nito. Gusto ko lang namang kamustahin ang kalagayan mo, Olivia. Lihim akong napaismid. Sa harapan ni Chloe kanina, ay tila hindi niya ako nakikita. Tapos ngayon, ay bigla niya ako maaalalang kamustahin. As you can see, maayos naman ang pakiramdam ko at hindi na gaano masakit ang sugat ko. At huwag kang mag-alala dahil hindi makakasagabal sa trabaho kung maliit kong sugat na to. Magagawa ko pa rin ang aking trabaho sa araw na kaarawan ng mami mo. Hindi yun ang ipinunta ko, Olivia. Kung ganon, anong kailangan mo sa akin at nagpunta ka rito sa silid ko? Ani ako rito. Gusto ko lang makiusap sa'yo na huwag ka na makipagtalo pa kay Chloe at Tita Sylvia. Hayaan mo na lang sana sila. Hayaan ko na lang sila na insultuhin at saktan ako, Gabriel? Yan ang gusto mong sabihin sa akin? Putol ko sa sinasabi nito. Hindi ko gagawin yun, Gabriel. Hindi ko hayaan ng sino man na insultuhin ako. Pagsalitaan ako ng hindi maganda. At lalo nang saktan ako nang hindi ako makakaganti. Hindi ako isinilang para apihin o magpaapi sa kanilang dalawa. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Olivia. Agad na wika nito. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyong lahat. Pero nakikiusap ako. Naiwasan mo na lang sila para walang gulo. Silang pagsabihan mo ng ganyan at wag ako, Gabriel? Ngayon kung wala ka nang sasabihin pang importante, makakaalis ka na dahil magpapahinga na ako. Pagtataboy ko rito. Mukhang may balak pa sanang sabihin sa akin si Gabriel, pero naglakad na ako palapit sa pintuan at binuksan yon para lumabas na siya sa aking silid. Bumuntong hininga muna to bago umiling at naglakad palabas sa silid ko. Pagkalabas si Gabriel, ay agad akong nahiga sa kama at napatitig sa itaas ng kisame. Bakit pa iba-ibang pagtrato sa akin ni Gabriel? Ano ba talagang tunay mong ugali?